Matagal na pong nangyari ito. Bata pa lang ako noon. Nimuel nga pala. May alaga noon ang lola ko na aso. Isa siyang itim na aspin. Tawagin na lang natin siyang Bantay. Normal na aso lang naman si Bantay. Pero pagsapit kasi ng gabi noon, parang nag-iiba yung itsura niya. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba yun o dala lang ng imahinasyon ko. Kasi nga bata pa ako noon. So yun nga, laging nakatitig sa mga sulok noon ng bahay si Bantay. Kahit wala namang laman ng banda doon. O kaya naman, bigla na lang yung uungol ng malalim na para bang may kausap. Si Lola noon, matanda na. Pero sabihin nating malakas pa siya. Lagi niyang sinasabi sa akin na si Bantay daw ang nagbabantay sa amin laban sa mga espiritu. Ewan ko po ba, akala ko noon, kwentong panakot lang yun sa akin ng lola ko para sumunod ako sa curfew na ibinibigay niya. Nakakahiya mang aminin, pero gala kasi talaga ako noon. Hanggang ayun na nga. Isang gabi, nagising na lang ako dahil sa tunog ng pag-ungol ni Bantay. Hindi yun yung tipong ungol o tahol na normal lang sa mga aso tuwing nakakakita sila ng tao, kundi yung parang may halong pagninig. Sinilip ko naman siya noon at nakita kong nakatayo siya sa may pintuan ng kwarto ni Lola. Nakatingin siya sa loob. Tinawag ko si Bantay pero hindi niya ako pinansin, kaya pinagmasdan ko lang siya. Napansin ko na para talaga siyang nakikipag-usap sa kung anumang bagay o nilalang na hindi ko nakikita. Maya-maya lang ay nakaramdam ako ng lamig mula sa likod ko, kahit na mainit naman nung gabing yun. Kaya agad na akong bumalik sa kwarto ko, tapos natulog na. Kinabukasan, nagising na lang ako sa iyakan ng mga magulang ko, lalo na ni Mama, dahil si Lola raw, wala na. Natagpuan na lang daw itong patay sa kanyang kama. Nalungkot ako nang malaman ko yon dahil mahilig pa naman siyang magkwento sa akin ng mga kung ano-anong mga storya. Ngunit ang nakatawag ng pansin talaga sa akin nung mga panahon na yon ay si Bantay. Nandoon pa rin siya sa pwesto niya, sa harapan ng kwarto ni Lola. Kagayang-kagaya ng pwesto nang huli ko siyang nakita nung gabi. Parang hindi man lang siya gumalaw o umalis doon. Nung lalapitan ko sana siya, bigla na lang itong tumakbo paloob, tapos dumapa sa paanan ng kama ni Lola. Kinilabutan ako nun, lalo na nang may mapansin ako na parang kakaibang aso. Nakangiti po nun si Bantay. Opo, nakangiti talaga. Literal. Alam niyo yung aso na parang nakataas yung labi, pero hindi tumatahol yung itsura? Ewan ko kung nagets niyo yung point ko, pero ganun yun. Para bang meron siyang nalalaman na sikreto. Binaliwala ko lang yon. Alam niyo na, pati ba naman aso pagdidiskitahan ko pa. Grabe naman ako kung ganun. Tsaka isa pa, mura pa nga lang ang edad ko noon. Makalipas ang ilang araw, dumating ang iba pa naming mga kamag-anak para tumulong sa pag-aayos ng libing ni Lola. Napansin ng tito ko si Bantay at inihabili niya sa akin na dapat daw ay alagaan namin si Bantay kasi baka malungkot daw ito. Umuon naman ako, kahit sa kaloob-looban ko parang hindi ako mapakali. Para kasi talagang may mali. Hindi naman nagkaroon ng aberya o ng kung anuman sa libing ng lola ko. Payapa nga yun kung babalikan ko. Pero hindi lang naman po doon tumigil si Bantay. Tuwing gabi, matapos mailibing ng lola ko, nadidinig ko pa rin siyang umuungol sa dilim. Minsan nakikita ko pa siyang nakatingin sa itaas ng aparador ko na para bang meron siyang nakikita sa taas nun.
Isang beses nga, nagising na lang ako ng hating gabi dahil may naamoy akong gamit ng lola ko dati. Paglingon ko, nandoon si Bantay at nakatayo sa tabi ng pinto. Nakangiti ulit. Pero sa pagkakataon na yon, yung mga mata niya ang napansin ko. Parang malungkot ito kumpara noong nabubuhay pa ang lola ko. Pero hindi ako natakot nun. Kabaliktaran nga ang naramdaman ko. Para bang naging payapa ako na walang masamang mangyayari sa akin. Ganun yung pakiramdam ko nun. Dumaan ang mga araw simula nun at unti-unting nawala si Bantay. Hindi siya namatay o naglaho bigla. Parang naubos lang siya ng paunti-unti. Yung katawan niya naging sobrang payat. Tapos yung balahibo niya naging matamlay at naglalagas. Hanggang sa isang umaga, wala na siya. Naaabutan na lang namin siya na hindi na humihinga. Gusto ko na lang isipin na sa mga panahon na yon, na baka si Bantay ay sumunod na kay Lola. Kasi guardian angel siya nito o kung ano pa man. Basta ang alam ko lang, at talagang kinikilabutan ako kapag naiisip ko si Bantay, ay yung ngiti niya noong parang may gusto siyang sabihin sa akin. Pero hindi ko naman siya maintindihan. Wala kaming alagang pusa noon. Pero tuwing hating gabi, naririnig ko talaga yung malinaw na pag-atungal nito sa labas ng bahay namin. Akala ko nga nung una pusa lang ng kapitbahay. Pero nung tinanong ko naman sila, wala naman daw silang pusa, lalo na yung gabi-gabi na umuungal. Isang gabi ay nag-decide akong tignan kung saan talaga nanggagaling yung ingay na yon. Nakakairita na rin kasi at hindi ako nakakatulog ng maayos sa gabi. Dahan-dahan akong lumapit noon sa bintana ng kwarto ko. Unti-unti kong inangat yung kurtina. Sa madilim na sulok ng bakuran namin, may nakita akong pusa. Pero may palagay na ako noon na hindi yun ordinaryo. Malaki kasi masyado yung katawan niya. Para nga siyang aso kung tutuusin. Tapos yung buntot pa nito sobrang haba na para bang ahas na gumagapang sa lupa. Pero ang mas ikinatakot ko yung mga mata niya. Parang mga mata kasi yun ng tao na nakatingin ng diretso sa akin. Nang magtama ang paningin namin, ay bigla na lang ngumiti yung pusa sa akin. Totoo po, ngumiti siya na parang tao. Sobra akong kinilabutan noon at nagsitaasan ng mga balahibo ko. Tapos isa pa, nung lumakad siya, napansin ko yung paa niya. Maniwala man po kayo o hindi, yung mga paa niya ay merong mga daliri. Hindi yung normal na daliri ng mga pusa ha, kundi parang kamay yun ng bata na maliit at payat. Naalala ko na agad akong napatakbo noon pabalik sa kama ko. Nagtakip ako ng kumot kasi sobra akong natakot. Hanggang sa nakatulugan ko na lang yon sa sobrang panginginig at kaba. Kinabukasan din, sinabi ko sa lola ko yung nakita ko. Napansin kong bigla siyang namutla. Tapos sinabihan niya ako na wag daw lalapit sa bintana tuwing gabi. Doon ay may sinabi rin siya sa akin. May kwento pala sila dati tungkol sa mga espiritong nagpapakita bilang hayop. Lalo na yung mga pusa na may itsura daw na tao. Sabi nila, minsan daw ay naghahanap yon ng makakain o kaya naman ay ng masasamang loob na pwede nilang takutin. Agad naman akong naniwala sa lola ko. Siyempre, ako na mismo ang nakakita eh. Kaya ano pa bang choice ko kundi ang maniwala? Dumaan yung mga araw. Patuloy kong nadidinig yung pag-ungal ng nilalang na yon. Pero sinubukan kong wag na lang pansinin
Gaya na rin ng payo sa akin ng lola ko. Hanggang isang gabi, bigla na lang nawala yung ingay. Tuluyan na talaga itong tumigil. Kaya akala ko, okay na. Pero mali pala ako. Kasi nung gabi din na yon, may naramdaman akong mabigat sa dibdib ko habang natutulog ako. Parang may nakadagan sa akin. Dahilan para mahirapan akong huminga. Napaiktad ako. Pero hindi ako makagalaw. Naramdaman ko na lang noon yung malambot na balahibo sa mukha ko. Tapos sumabay din yung hininga na parang nabubulok na isda. Mahina lang noon pero naririnig ko yung boses ng lola ko na sumisigaw ng dasal. Tapos palakas din yun ng palakas sa pandinig ko. At nung pakiramdam ko na naalimpungatan na ako, bigla na lang nawala yung bigat sa dibdib ko. Pagkagising ko, may mga galos sa braso ko na parang kagat. Alalang-alala sa akin ang lola ko noon, kaya ipinaalbularyo niya agad ako. Ang payo sa amin, umalis na daw kami sa lugar na yon dahil may malas daw. At totoo nga, simula kasi nung umalis kami sa bahay na yon, ay doon ko lang nalaman na may namatay daw na bata sa lugar na yon dati. Ngayon naman po sa awa ng Diyos, ay nasa mabuti naman na kaming kalagayan ng lola ko. Araw-araw ay may dumadapong uwak sa bintana ko. Tuwing madaling araw noong sa probinsya pa ako nakatira. Itim na itim yung balahibo ng uwak na yon. Tapos yung mga mata, parang laging nakatingin sa akin. Sinubukan kong takutin yon para umalis. Pero babalik pa rin kinabukasan. Kaya nagkaroon din ng punto na tinigil ko na lang yung pagbugaw sa kanya. Minsan pa nga, kinukutkot pa nito yung bintana ko na para bang gusto kong pasukin sa kwarto. Nakakainis lang talaga, pero wala naman akong choice. Kasi malapit kami sa kagubatan nun. Wala kaming choice kundi ang pagtiisan nito. Isang umaga, nakita ko si Lolo Tasyo. Kapitbahay namin. Nakatingin din siya sa uwak. Sabi niya sa akin wag ko na raw pansinin yon. Kasi sabi niya, hindi raw ito normal na ibon. Bantay daw yun ng mga aswang. Medyo natawa pa nga ako nun kasi akala ko binibiro niya lang ako. Pero dumating yung gabi na nagpabago ng tingin ko sa mga uwak. At napagtanto ko na tama pala si Lolo Tasyo. Ordinaryong gabi lang naman sana yon. Tapos tulog na ang lahat sa bahay. Bigla lang talaga akong nagising. Dahil nga may naririnig akong kumakalabog sa bubong. Mababaw lang kasi akong matulog. Kaya kahit konting kaluskos lang, nagigising din talaga agad ako. Yun nga, akala ko pusa o baka malaking daga lang. Hanggang sa may narinig akong katok sa main door namin. Medyo kinabahan na ako noon kasi 3:00 na yun Wala namang bibisita ng ganoong oras. Pansin ko na yung katok na yon ay hindi normal. Para bang may sumasabay na kaluskos at parang may halong pagaspas ng pakpak. Isa pa, kung papakinggan ko kasing mabuti, para bang nagmamadali itong pagbuksan mo siya ng pinto. Nung mapagtanto ko yung nangyayari, doon na ako nanginig sa takot. Pero dala na rin siguro ng kuryosidad. Sinubukan kong tignan kung sino ba talaga o ano ang nilalang na nasa labas. Kaya sinilip ko yun mula sa siwang ng pinto. Doon ko nakita ang pares ng mga paa sa labas ng pintuan. At isa lang ang natitiyak ko nung mga panahon na yon. Hindi yun paa ng tao. Yung itsura kasi ng paa, parang paa ng uwak.
pero malaki. Pagmamasdan ko pa sana ng mabuti yon, nang bigla na lang akong makarinig ng huni o tunog ng uwak, o kung hindi ay parang tawa ng isang matandang babae. Dali-dali akong bumalik sa kwarto. Nagtago ako sa ilalim ng kumot hanggang sa hindi ko na lang namalayan na nakatulog na lang ulit ako. Kinabukasan din ay sinabi ko yun sa nanay ko. Pero tinawanan lang niya ako. Sinabihan niya ako na nananaginip lang daw ako. Nagunot lang ang noo ko nun kasi alam kong totoo yung naranasan kong yon. Buti na lang talaga, na-promote sa trabaho ang daddy ko nun. Kaya nakalipat kami ng bahay. Pero sa huling araw namin sa bahay na yon, napansin kong nakatingin ng mariin sa akin yung kumpol ng mga uwak na nakadapo sa puno. Kaya ko po share ang kwento na ito sa inyo. Dahil hanggang ngayon ay hindi mawala-wala sa isip ko yung itsura ng uwak na yon sa utak ko. Para ba silang mga nakangisi habang nakatingin sa akin? Nakakapangilabot lang kung iisipin. May alaga akong aso noon, si Batch. Paborito ko talaga si Batch kasi maliban sa malambing siyang aso, lagi talaga siyang nasa tabi ko kahit saan man ako magpunta. Pareho kaming lumaki sa probinsya ng alaga ko at halos araw-araw talaga, magkadikit kami. Kung tao nga lang si Batch baka pagalitan na kami dahil sa sobrang closeness namin. Baka kasi umabot na sa punto na kulang na lang magdikit na kami. Pero tulad po ng lahat ng bagay sa mundo na may katapusan, isang araw po ay namatay si Batch dahil sa isang sakit. Wala akong nagawa nun kundi tanggapin na lang na wala na siya. Mahal din kasi ang gamot niya at hindi namin kaya, lalo na hindi naman kami mayaman. Inilibing namin ang alaga ko sa likod ng bahay namin, sa ilalim ng malaking puno ng mangga. Ginawan pa namin siya ng simple pero magandang kabaong para kahit papaano, disente yung pamamahinga niya. Inilagay din namin doon yung mga paborito niyang laruan at yung isang lumang kumot na lagi niyang dinadaganan. Inilagay namin yun sa kabaong niya bago namin tuluyang tinakpan at tinabunan yun ng lupa. Akala ko noon ay doon na natatapos ang samahan namin ng best friend kong aso. Pero hindi pa pala. Isang linggo matapos ilibing si Batch, may narinig akong kakaiba mula sa ilalim ng lupang pinaglibingan niya. Madalas ko rin kasi yung binibisita. Akala ko pa nga nung una, hangin lang. O baka may dagang naipit sa loob. Pero nung minsan na gabi ko na siyang nabisita, narinig ko yun ng mas malakas pa. Parang ungol yun. Yung tipong mahina, pero ramdam mo yung paghihirap. Para yung tunog ng aso kapag sinasaktan o nasasaktan. Ganun na ganun siya. Nanginginig akong hinawakan yung lupa kung saan nakalibing si Batch. Madilim na nun kaya mas lalo kong kinabahan. Kaya nung una, hindi ko pa napansin ang paggalaw ng lupa. Hanggang sa mas lumakas na ang galaw nito. Yung tipong may parte na kung saan umaangat yung lupa. Tapos yung ungol ay mas lalo pang lumalakas. Na para bang nagiging sigaw na. Para bang sumisigaw si Batch mula sa ilalim. Alam kong imposible. Kasi nga patay na yung alaga ko Pero dahil desperado na rin siguro ako nun, kumuha ako ng pala. Nagsimula akong maghukay. Malamig nung gabi na yon. Pero pawis na pawis ako. Yung tipong bawat paghukay ko ay mas lalong lumalakas ang kabog ng dibdib ko. Hanggang sa maramdaman ko na nga sa dulo ng pala ang kabaong ni Batch. Agad ko yung binuksan.
Tinanggal ko yung takip ng ataol at tumambad sa akin yung loob nito na puro gasgas. Mga marka ng kuko na para bang may sumusubok na lumabas. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nun. Paano ko ba to ipapaliwanag? Tinignan ko kasi yung loob ng kabaong. Wala na yung bangkay ni Batch doon. Wala na siyang labi. Ni buto, wala rin. Ang napansin ko pa ay may bakas ng putik at lupa sa gilid ng ataol niya na para bang may pilit na humila sa kanya at nanlaban pa siya. Yung takip din ng ataol ay merong malalim na kagat. Hindi yun kagat ng tao, kundi kagat ng aso. Agad ko yung sinabi sa mga magulang ko. Kahit sila, hindi rin maipaliwanag yung nangyari. Iyak ako ng iyak nun. Kasi nga kahit bangkay ni Batch ay wala na doon sa ataol niya. Para bang may nagsasabi sa kalooban ko na kailangan ng alaga ko ng tulong. Pero wala akong nagawa para tulungan siya. Kaya po kahit matagal na yung nangyari sa akin, ay may mga katanungan pa rin bumabagabag sa isip ko. Paano kung buhay pa pala si Batch? Tapos kinuha siya ng aswang. Hindi naman kasi imposible ang usaping aswang sa amin. Kasi nga, laganap din yun. Pero sana, kinuha siya para gamitin o gawin man lang alaga. Hanggang ngayon ay naiisip ko na sana, hindi niya kinain ang itinuturing kong matalik na kaibigan. Kwento ito ng tiyuhin ko na hanggang ngayon hindi ko pa rin makakalimutan. Si Tito Ben. Siya yung laging may dala ng kwentong kakilakilabot tuwing may family reunion kami. Pare-pareho kami ng hilig sa horror. Kaya madalas kapag gabi na at wala na masyadong tao sa labas, doon niya pinipiling magkwento sa akin. Isa sa mga pinaka nakakakilabot na naaalala kong kwento niya ay yung tungkol sa isda na may mukha ng bata. Dati raw, may alaga siyang isda. Simple lang yon. Isang tilapia na binili niya sa palengke. Gusto niya sanang alagaan. Pero nung makita ng nanay niya na malaki na, inihanda na lang daw para sa hapunan. Normal lang yon, di ba? Pero nung iluluto na daw yung tilapia, bigla raw kumibot yung isda. Akala nila normal lang. Kumbaga parang muscle memory lang nung katawan ng isda. Pero nung tignan niya ng mabuti, nakita niya raw na may mukha ito. Mukha ng bata. Nataranta at kinilabutan daw si Tito Ben. Kaya mabilis niyang kinuha yung isda at inilagay sa palanggana. Pinagmamasdan niya raw ito kung gagalaw pa. Tapos bigla siyang may narinig na bulong. Bulong daw yun ng isang bata na humihingi ng tulong. Sobrang natakot daw po nun si Tito. Pero hindi niya alam kung anong gagawin. Kaya nataranta siya. Tinakpan niya na lang daw ng tuwalya yung planggana. Tapos iniwan niya sa labas ng bahay. Kinabukasan nung tignan niya ulit, wala na raw yung isda. Pero may bakas daw ng tubig sa sahig na para bang may naglakad palabas ng bahay nila. Dumaan yung mga araw. May narinig silang balita sa mga kapitbahay nila. Meron daw batang naligaw sa ilog malapit sa kanila. At hindi na raw ito nakita. Parehong-pareho daw yung itsura ng bata sa mukha ng isda, sabi ni Tito nang makita niya yung litrato nito. Kaya inisip ni Tito Ben na baka yung kaluluwa ng bata ay pumasok doon sa isdang nabili niya at inalagaan. Sinabi na lang niya sa nanay niya na kapag daw nahanap nila yung isda, wag nang kainin. Itapon na lang daw sa ilog. Pero wala na talaga. Hindi na nila nahanap yung isda. May mga napagkwentuhan siya na nagsabi na baka napanaginipan niya lang daw yon. Pero para sa kanya,
alam niyang totoo yung nangyari. Lumipas na nga yung panahon. May mga nakakarinig pa rin daw ng mga yabag sa gabi sa labas ng bahay nila na para daw may naglalakad na basa ang mga paa. Kaya kapag napapadaan si Tito Ben sa palengke at nakakakita siya ng tilapia, tumitigil siya sandali. Tinitignan niya ang mga ito. Baka raw kasi may lumitaw ulit na muka. Kapag gabi naman po, sinisigurado niyang nakasara lahat ng bintana. Kasi raw, baka naman yung bata ang bumalik para humingi ulit ng tulong sa kanya. Hindi naman po ito sobrang nakakatakot. Pero isa to sa mga weird na kwento sa akin ni Tito Ben. At sa totoo lang, isa rin ito sa pinakagusto kong storya niya. Lalo na't sa tuwing namamalengke ako, ay tinitignan ko rin ang mga mukha ng tilapyang isda. Baka kasi mamaya, may kawangis ngang bata ang makuha ko. Nung bata pa ako, sa probinsya po namin, may kapitbahay kami na may alagang baboy na kakaiba. Hindi tulad ng mga normal na baboy na palakain at lumalaki ng mabilis. Itong si Mumaw, yun po yung palayaw ng baboy. Hindi siya kumakain ng kahit na anong ihain sa kanya. Mapatirang kanin man yan o sariwang damo, wala talaga. Ang weird pa nun kasi hindi siya tumataba kahit na anong gawin sa kanya. Sagana pa nga yun sa pagkain at bitamina eh. Pero ang napansin lang sa kanya, payat siya. Pero malakas ang dating kasi para talagang may kakaiba sa kanya. Madalas ko siyang makita sa kulungan nila habang naglalaro ako sa labas. Tapos minsan naman, nakatingin lang siya sa malayo na para bang may hinihintay. Walang ingay, ni walang kaluskos din nga eh. At isang gabi, nung magising ako para umihi, napansin ko na wala si Mumaw sa kulungan niya. Nasa labas siya nito, nakatayo sa dalawang paa at nakataas ang muka sa buwan. Parang naging tao yung tindig nun na nagbigay ng matinding kilabot sa akin. Yung mata niya, nakadilat ng sobra na kitang-kita na yung puti. Hindi ako nakagalaw nun sa takot kasi hindi ko rin talaga alam ang gagawin ko. Ganun na lang ang kaba ng dibdib ko nang bigla siyang lumingon sa akin. Pero hindi siya sa akin nakatingin. Para bang lumagpas ang tingin niya sa akin. Yung tipong parang may nakita siya sa likod ko. Wala naman siyang ginawang kakaiba sa akin. Pero habang hindi pa niya itinutuon sa akin yung atensyon niya, ay nakahugot ako ng lakas para bumalik sa bahay namin. Agad din akong naglakno ng sarili kong kwarto. Sinubukan ko na lang isipin na guni-guni ko lang yon. O di kaya naman, baka kaya lang talagang gawin ni Mamaw yung ganon. Ang maglakad sa dalawang paa. Kasi gutom siya. Pero alam ko talaga sa sarili ko na may mali. Kinabukasan din, nagkagulo sa barangay namin. Nawawala raw si Junjun, yung anak ng kapitbahay namin. Alalang-alala sila dahil wala talagang bakas o ano pa man na kinuha si Junjun o kung naglayas ba ito. Kahit bakas ng mga paa ay wala rin. Habang natataranta ang mga tanod, yung mga kapitbahay namin, pati na yung mga magulang ko, ako naman ay may napansin. Napatingin kasi ako kay Mumaw at napansin ko na parang nagkaroon na siya ng laman. Hindi lang gaanong halata, pero mas malapad na ang katawan niya nun. Makikita mo na medyo masikip na yung kulungan para sa kanya. Nagkaroon ako ng kakaibang kutob nun dahil na nga rin sa nakita ko nung gabi. Pero natakot ako. Pagdaan ng mga araw, marami pang mga bata ang nawala. Kapansin-pansin din ang paglaki ni Mumaw. Dumating na nga sa punto na hindi na siya kasya sa kulungan niya. Talagang masikip na siya doon
Kaya pinakawalan na lang siya sa likod bahay. Pero kahit ganon, hindi siya umaalis. Para bang may sariling isip ito at naghihintay lang siya ng kung ano. Tuwang-tuwa yung kapitbahay namin na nag-aalaga sa kanya. Pero syempre, hindi nila gaanong ma-celebrate yung paglaki ni Mumaw. Dahil hindi pa rin nila nakikita yung anak nila. At isa pa, maraming ang bata ang nawawala sa lugar namin. Isang gabi habang tahimik nang natutulog ang lahat, may narinig akong kalabog sa labas. Tumayo ako para tignan kung ano yon. At ganoon na lang ang kilabot ko nang makita ko si Mumaw. Nakatayo na naman ito. At naroon siya sa harap ng bintana ko. Hindi siya gumagawa ng kahit na anong ingay. Nakatayo lang din siya at hindi kumikilos. Nagkatinginan kami. Nakatingin siya sa akin ng diretsyo. Sa likod niya, napansin ko na may mga maliliit na anino. Parang mga anino ng bata. Sa sobrang kilabot ko noon, ay nahirapan akong huminga. Hanggang sa nakita kong bigla siyang lumapit sa pinto namin. Kinakaskas niya yung kuko niya sa sahig. Grabe po talaga yon. Habang isinusulat ko nga ito, nararamdaman ko pa rin yung ngilo at kilabot. Umulit pa yon ng ilang beses sa loob ng halos 2 taon. Hanggang sa nagkataon na nagkaroon na kami ng sariling bahay sa kabilang nayon na bigay ng tiyahin ko sa amin. Simula noon, mas naging panatag na ang loob ko. Hindi ko na po alam kung anong nangyari sa mga batang nawawala o maging sa baboy na si Mumaw. Pero nung nagkaroon ako ng trabaho at minsan na bumisita ako sa lumang bahay namin, para bang bumalik sa akin yung panahon na yon. Naramdaman ko ulit yung ngilo sa tunog ng pagkahig ng kuko ni Mumaw sa sahig. Naririnig ko pa rin yung maliliit na yapak ng mga bata. May 2 taon na rin po mula nang mamatay ang aso kong si Pio. Yung tipong aspin na puti na merong konting itim sa tenga. Tapos yung mga mata niya, parang laging may kinatatakutan. Mabait po yung aso ko na yon. Matapang siya sa ibang aso. Pero sa akin, sobrang lambing niya. Nung una, wala naman akong nararamdamang kakaiba. Normal lang yung lungkot. Yung tipong pag-uwi mo galing trabaho, wala nang sasalubong sa'yo. Wala nang ngiimik na parang nagrereklamo na gutom na siya. Yung mga ganong bagay. Pero mga 1 buwan pagkatapos niyang mamatay, nagsimula na yung mga kaluskos sa gabi. Akala ko nga daga lang. Kasi yung tunog, parang kuko na kinakahig sa sahig. Yung parang may naglalakad na aso na hindi mo alam kung saan galing. Minsan sa sala, tapos minsan naman sa kusina. Ang malala, minsan nasa tabi ito mismo ng pinto ng kwarto ko. Pinabayaan ko na lang yon. Kasi sabi ko sa sarili ko, baka imagination ko lang. Kasi nga namimiss ko na si Pio. Pero nung tumagal na kasi, parang iba na eh. Nagigising na lang ako ng hating gabi kasi parang may humihinga sa ilalim ng kama ko. Malalim at mabilis yung hininga na para bang aso na pagod. Hindi naman ako agad na gumalaw. Nagmatsyag lang ako. Pero makaraan ng ilang minuto, wala naman akong nakikitang anino o kung ano pa man. Pero yung tunog, nandoon pa rin. Tapos bigla na lang may narinig akong boses. Malinaw yun at parang bumubulong na ungol ng aso sa tenga ko. Para bang nanghihingi ito ng tulong sa akin. Napatayo agad ako noon. Yung balahibo ko talagang nanayo ng husto. Yung narinig ko kasi, boses yun ni Pio. At yung tono nito ay yung ginagawa niya kapag gusto niyang palabasin ko siya. Sumilip ako sa ilalim ng kama.
pero wala naman akong nakitang aso. Pero sa mga sandaling yon ay nararamdaman ko pa rin yung paghinga. Ipinagsawalang bahala ko na lang yon, pero nung mga sumunod na gabi ay paulit-ulit ko pa rin itong nararanasan. Tapos nasundan pa yon ng kaluskos sa sahig at yung ungol na naman ng pumanaw kong alagang aso. Napadasal na lang talaga ako noon ng mariin. Alam ko kasing patay na siya eh. Ako pa nga ang naglibing sa kanya sa likod bahay namin. Pero nung mga oras kasi na yon, pakiramdam ko nasa paligid lang siya. Para bang hindi siya umalis sa kwarto ko. Kinabukasan din, pinuntahan ko yung pinaglibingan ko sa kanya. Nagdala ako ng holy water na hiningi ko pa sa simbahan namin sa bayan. Doon kahit umuulan, dinasalan ko ulit ang aso ko. Saka ko sinabuyan ng holy water yung puntod niya. Akala ko hindi na siya magpaparamdam pagkatapos nun. Pero isang gabi, nagising na lang ako na may nakadagan sa akin. Sa dibdib ko. Mabigat yun. Simbigat ni Pio nung nabubuhay pa siya. Kahit nakapikit ang mga mata ko, alam kong yung aso ko yun. Partikular yung kaluluwa ng aso ko. Naaamoy ko rin kasi siya nun. Nagdasal na lang ulit ako sa isip ko hanggang unti-unting nawala ang pagkakadagan sa akin. Kinabukasan din, kumonsulta ako sa pari namin kung bakit kahit binasbasan ko na ng holy water yung puntod ni Pio at ipinagdasal ko na siya, ay binibisita niya pa rin ako. Ang sabi sa akin ni Father ay baka gustong isama ni Pio ang paborito niyang bagay sa hukay niya. At doon nga ay naalala ko yung paborito niyang blanket. Isinunod ko yun sa hukay niya. Baka nagtataka kayo kung bakit mahal ko naman si Pio pero ayokong makita yung kaluluwa niya. Para sa akin naman kasi, mas gugustuhin kong hindi na ulit makita yung yumao na para hindi na mas masakit pa sa parte ko. Kung saan man si Pio ngayon, sana ay napalagay na siya sa katahimikan. Ang kwento na gusto ko pong ibahagi sa inyong lahat ay yung kwento ng lolo ko. Ilang taon na ang nakakalipas. Tungkol po ito sa isang abandonadong orphanage sa Pampanga, kung saan siya ipinanganak at nagkaisip. Sabi niya, ilang dekada na raw ang nakakalipas nang bigla na lang nagsara yung orphanage. Kahit na marami namang mga bata ang nakatira doon. Ang mas nakakakilabot pa nga raw, yung pagkawala raw nito ay para bang hindi siya talaga nag-exist. Wala rin pong nakakaalam hanggang ngayon kung saan sila nagpunta. Pero ang mga chismis ng mga matatanda doon ay may kinalaman daw sa mga madre na nagpapatakbo ng orphanage na yon. Ang sabi, isa raw sa mga madre na yon ay aswang. Yun po yung usap-usapan sa lugar. Wala daw nag-isip noon na magsasara ito kasi nga marami pang mga batang nakatira doon. Pero may mga kwento-kwento na may mga bata raw na nakatira sa orphanage na bigla na lang nawawala at yung pagkawala nila ay wala talagang bakas. Fast forward po. Nung nag-college na ako, may kaibigan akong journalism student. Nag-imbestiga sila tungkol sa orphanage na yon. Siya kasi yung tipo na mahilig sa mga misteryo. Kaya nung narinig niya yung kwento ko na yon, naisip niya itong imbestigahan at puntahan mismo yung lugar. Ako naman, dahil wala rin naman akong magawa nun at medyo curious din ako, sumama na rin ako sa kanya. Pagdating nga namin doon sa abandonadong orphanage na yon, ramdam na kaagad namin yung bigat ng paligid. Para bang may humihila sa'yo papasok, kahit wala naman talagang gumagalaw. Kahit nga mga puno sa paligid, kala mo mga estatwa kasi hindi sila gumagalaw. Tapos yung mga building doon, talagang sobrang luma na.
Parang pwede na nga itong gumuho anytime. Pero kita mo rin yung mga laruan at mga damit ng mga batang pakalat-kalat sa sahig. Sobrang luma na rin ang mga yon. Sobrang dumi at punong-puno ng alikabok. May mga rosaryo at kandila din na nagkalat. Habang pinagmamasdan namin ang paligid, okay pa naman nung una. Nagpicture lang kaming dalawa doon. Nag-obserba. Pero nung sumapit na yung gabi, ay binalot na rin kami ng kaba ng kaklasikong yun. Bigla na lang kasi kaming may narinig na tawanan habang tinatahak namin yung madilim na pasilyo. Flashlight lang ng cellphone namin ang nagbibigay liwanag sa amin. Akala nga namin ay may mga batang nagtitrip sa amin. Mga batang naglalaro sa labas. Ngunit tung silipin namin yung labas, ay wala naman. Tapos saglit lang nun, may narinig naman kaming iyak. Malinaw yung hagulgol na yon, na parang nasa loob lang din mismo ng building. Gusto pang pasukin ng kasama ko yung kwartong pinanggagalingan ng hagulgol na yon. Pero hinawakan ko na siya sa braso at pinigilan. May pakiramdam na kasi ako na may mali na noon. Lalo na nang bigla akong makaramdam ng malamig na hangin na dumampi sa balat ko. Parang wala namang hangin ng mga sandaling yun. Yung mga dahon ng mga puno sa paligid namin, hindi gumagalaw. Ang sumunod na nangyari, nakaamoy kami na parang may nabubulok na karne sa paligid. Yung tipong hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin malimut-limutan yung amoy. Talagang tumatak sa akin yun dahil sa sobrang baho. Doon kahit yung kaibigan ko ay binalot na rin ng takot. Nang magkatinginan kami, nakita ko sa mga mata niya na gusto na rin niyang umuwi. Kaya hindi na kami nagsayang pa ng panahon. Agad na kaming bumalik sa entrance na pinasukan namin. Habang nagmamadali kaming lumabas noon, may narinig pa kaming mga yabag sa likuran namin na parabang sinusundan kami. Parabang hinahabol kami. Natatawa na lang ako kapag naaalala ko yun. Kasi ni isa sa amin ng kaibigan ko, wala talagang naglakas loob na lumingon. Siguro dahil na rin ayaw namin magaya sa mga napanood na naming horror movies na may humahabol na nga, lumilingon pa. Tapos may makikita silang nilalang na hindi nila dapat makita. Isa pa baka habulin din kasi kami, kagaya ng paghabol sa mga malas na bidang yun. Pagdating namin sa pinagstayan namin, chinek agad namin yung mga pictures na kuha namin. Sa isang picture doon, may nakita kaming anino sa may bintana. Para itong babae, pero sobrang payat at kapansin-pansin din yung mahahaba niyang mga kuko. Yung kaibigan ko, dahil nga hindi niya rin gusto yung kuha niya, sinubukan niyang i-delete yung picture. Pero nagulat kami kasi hindi yun na-process ng camera niya. Sabi ko sa kanya, baka nagloloko lang. I-try niya na lang ulit bukas. Pero kinabukasan nun, kahit anong gawin namin, hindi talaga nabubura yung larawan. Ang ending, hinayaan na lang namin yon. Napag-alaman ko na lang din na tinapon na lang pala ng kaibigan ko yung camera niya. Bumili na lang siya ng bago. Narinig ko lang itong kwento tungkol sa isang social worker na nagtatrabaho sa lumang bahay sa probinsya namin noon nung bata ako. Ang pagkakaalam ko, siya yung tiyuhin ko sa mother side. Pero ang karanasan niyang yon, hindi niya masyadong napag-usapan. Minsan lang niya nabanggit yon sa inuman. Pero seryoso siya nung ikinuwento niya yon, kaya alam kong totoo yung sinasabi niya. Doon daw sa malayong bayan sa San Isidro, merong bahay ampunan na itinayo nung panahon pa ng mga Kastila. Ang nagtatag daw noon ay isang babae na tinatawag nilang Nanay Rosa. Mabait daw itong si Nanay Rosa at inalagaan niya ng husto ang lahat ng mga batang walang mga magulang. Pero noong namatay siya,
bigla na lang nagbago yung lugar. May mga kakaibang pangyayari daw na nagsimulang mangyari tuwing gabi sa bahay ampunan ni Nanay Rosa. Yung tiyuhin ko, nag-apply doon bilang isang social worker kasi kailangan nila ng tao. Akala niya normal na trabaho lang. Pero unang gabi niya pa lang doon, meron nang nangyaring kakaiba agad. Meron daw siyang kakaibang narinig. Habang natutulog daw siya sa kwarto ng mga staff, may narinig siyang humihikbing boses ng babae na parang nagpapatulog daw ng bata. Akala niya ay galing sa labas yun. Pero mistula siyang naging bato nang maramdaman niya na parang may nakatayo sa tabi ng kama niya. Nanginig siya nun, pero pinilit niyang buksan ang mga mata niya. Sa dilim, may nakita siyang anino ng babae na nakaputi. At may karga daw ito na parang sanggol daw. Yung nakabalot sa tela. Pero halata mo raw na walang laman yung tela na yon. Yung mga kamay ng babae, duguan. Kaya mas lalo siyang kinabahan. Maya-maya, bigla na lang tumigil yung hikbi nun. Tapos naramdaman niya na may humawak sa braso niya. Sobrang lamig daw ng kamay na yon. Pero hindi naman daw nagtagal yon. Siguro daw ay dahil sa taimtim niyang pagdarasal. Kinabukasan paggising niya, meron siyang malalim na galos sa braso niya. Parang kalmot daw ng kuko ng bata. Nagtaka naman si Tiyo kasi wala namang bata sa pinagtatrabahuhan niya. Pero may mga hinala siya nung time na yon. Nung mga sumunod na gabi, sinubukan niyang manatiling gising. Gusto niyang malaman kung ano yung nakita niya o kung totoo nga ba yon. Nung lumalim na yung gabi, nakarinig siya ng hele ng isang babae. Bumilis ang tibok ng puso niya, pero sinubukan niyang hindi magpanik. Tumingin siya sa may pinto at doon ay nakita niya ulit yung babae. Nakatalikod dito sa kanya, pero pakiramdam niya ay pinagmamasdan pa rin siya nito. Hindi na raw napigilan ni Tito. Humarap siya sa kabilang side ng kama niya. So noon, siya naman ang nakatalikod sa babae. Maya-maya lang din, nakita niya mula sa pader na parang lumapit yung anino. At ilang segundo lang ang nakalipas, naramdaman niyang may humihila sa kumot niya. Nakakahiya man daw sabihin pero kwento ni Tiyo, para daw siyang maiihi nun sa kaba. Buti na lang daw at hindi yun nangyari. Kasi nakarinig daw siya ng sigaw kasabay ng pagpasok ng isa niyang kasama sa kwarto niya. Pero hindi siya nagpanik. Tinignan niya yung pinto at doon ay nakita niya yung babae. Kaagad ay nawala yung babae pero yung takot niya ay nanatili pa rin sa tiyuhin ko. Nagtataka pa nga raw yung kasamahan niya kung bakit siya nagpapasalamat dito. Para kasi kay Tito, iniligtas daw talaga siya nito. Kinabukasan din ay umuwi na si Tito sa kanila. Hindi na siya bumalik doon sa bahay ampunan. Pero bago siya lumisan, ay inalam niya rin kung sino nga ba ang posibleng babae na nagmumulto doon sa kwarto niya. Ang sabi ng mga staff na matagal na ron, ay multo daw yon ni Nanay Rosa. Naghahanap lang daw ito ng mga batang nawawala, kagaya ng ginagawa niya noong nabubuhay pa siya. Ipinakita rin ng tiyo ko sa mga ito ang galos niya. Ang sabi sa kanya, baka daw napagkamalan siya ni Nanay Rosa na isa sa mga bata at sinubukan din siyang pabalikin sa sarili nilang kwarto. Dahil sa sapilitang gawin na yon, ay nagkaroon siya ng galos. At kagaya po ng sinabi ko kanina, hindi na namin narinig na ikinuwento ulit ito ni Tito. Basta kapag nababanggit yung ampunan na yon sa San Isidro, bigla na lang daw siyang natatahimik. Sikat din kasi yun dito sa amin.
lalo na at halos lahat ng mga dating tauhan doon ay galing sa lugar namin. Nung high school pa kami, ay may partikular na lugar sa Laguna na pinag-uusapan lagi ng mga lokal doon. May malaking puno kasi ng balete doon sa dulo ng madilim na daan. Tapos sa likod nun, merong abandonadong bahay ampunan na puno raw ng mga kwentong katatakutan. Siyempre bilang mga pasaway na grupo noon, ako, si Jomar, kasama ng iba pang mga tropa namin na sila Carlo, Mark at Ryan, napagdesisyonan namin na puntahan yung lugar na yon para lang makita kung totoo ba yung chismis na nakakatakot daw doon. Una naming nakita yung sinasabi nilang puno ng balete. Para talagang may sariling buhay ang puno na yon. Tipong yung mga ugat nakakalat sa lupa na parang may kamay na gusto kang hilahin pababa. Tapos yung mga sanga, sobrang lalaki. Ang paligid naman ay sobrang dilim. Kahit na tanghaling tapat naman kami nagpunta ron. Pero ang mas nagbigay ng kilabot sa amin ay yung mismong orphanage. Nakatago kasi talaga yon sa likod ng puno na parang ayaw makita ng mundo. Yung pinto nung time na yon na pinuntahan namin yon sira-sira na. At sa totoo lang, ang lakas ng pakaramdam na naghihila sa amin nun na wag na lang tumuloy. Wag na naming pasukin yung orphanage. Back out na sana kaming lahat nun, maliban kay Carlo. Siya rin naman kasi yung tipo ng tao na hindi talaga matatakotin. Kaya kahit ayaw na namin, sumunod na lang kami. Nauna na kasi siyang pumasok Alangan namang pabayaan naming mag-isa sa loob yung tropa namin. Sa loob ay sinalubong kaagad kami ng amoy ng kalawang. Mga nabubulok na kahoy. Sinabayan pa ng lamig ng hangin. Kahit na tirik ang araw. Na talaga namang nagpadagdag ng kilabot sa aming lahat doon. Napansin din namin yung mga natirang cribs doon sa loob. Pero hindi siya yung normal na cribs lang. Bawat isa kasi sa mga yon ay may mga tuyong umbilical cord na nakalagay na para bang alay o kung ano man ang tawag doon. Luma na rin yung mga gamit sa loob, pero halata naman na may nagme-maintain din doon na nagche-check ng mga gamit kahit papaano. Kasi may kalinisan pa naman. Nang pauwi na kami, ay may lokal doon na nakakita sa amin. Yung isang lola bigla kaming sinabihan na wag na raw ulit kaming babalik doon. Kasi lagusan daw yon ng mga engkanto at kaluluwa na naiwan doon. Ayaw daw ng mga ito ng dayo at bisita. Siyempre tinawanan lang namin yun nung una. Kasi nakaramdam nga kami ng kakaiba. Pero wala namang masamang nangyari sa amin. Yun nga lang, nung sumunod na gabi, nagsimula na yung kakaibang nararamdaman namin. May mga bagay na nangyayari sa amin na hindi naman na normal. Una si Mark. Nakakita raw siya ng batang may hollow eyes. Nakatayo ito sa labas ng bintana niya. Akala niya namamalikmata lang siya. Pero nung sumunod na gabi naman, si Ryan daw, nakakita din ng kaparehong bata. Pero sa salamin naman niya. Tapos ako naman, nung isang gabi ay nagising ako. Kasi para bang may humihila sa paa ko. Tapos pagtingin ko sa ilalim ng kama, may nakita akong nakatingin na mukha ng bata. Wala rin itong mata. Pero pagkurap ko, bigla nilang itong nawala. Simula nga noon, hindi na ako nagpapatay ng ilaw sa kwarto ko kapag natutulog na ako. Sunod-sunod din na binisita yung iba pa naming tropa. Nagkagulo na nga sa GC namin noon at kung ano-anong konklusyon na rin ang naisip namin. Hindi kasi namin alam kung ano yung nakita namin.
Hindi namin ma-explain ng maayos at hindi rin naman namin masabi sa mga magulang namin kasi siguradong lagot talaga kami. Pero alam namin na may kinalaman yung mga nakikita namin sa pagpunta namin doon sa orphanage sa likod ng Balete. May kutob kami. Pakiramdam kasi namin, may kung anong nilalang ang sumusunod sa amin kahit saan kami magpunta. Minsan naririnig pa namin yung mga tawanan sa gabi. Pero wala namang mga bata sa paligid. Hanggang isang araw, nagpakiramdaman na lang kami at hindi na namin nabanggit pa ang tungkol doon. Para bang may pumigil sa amin na sambitin pa ang mga kakaibang pangyayari na yon. Nang gawin namin yon, kalaunan, bumalik na rin naman sa normal ang lahat. Naisip ko na lang na yung nangyari na yon sa amin ay warning lang sa makukulit at matitigas na batang gaya ko noon. May kwento kaming kinatatakutan tuwing undas noong kabataan ko. Sa bayan namin, merong lumang bahay ampunan na pinamamahalaan ng isang albularyo na tawagin na lang nating Aling Rosita. Matanda na siya noon, pero alam ng lahat na siya ang may kakayahang makakausap ng mga multo. Ang sabi niya, tuwing undas bumabalik daw ang mga dating bata na nakatira sa bahay ampunan. Pati na yung mga matagal nang patay para daw kunin yung mga bagay na ninakaw sa kanila noong nabubuhay pa sila. Pero isang taon, may dumating na ibang bisita sa bahay ampunan na hindi naman usual na nangyayari. Nasa bahay ako noon ng tito ko, malapit sa bahay ampunan. Gabi na at umuulan nang marinig namin ang mga yabag sa labas. Akala namin ay may naglalakad lang pauwi. Pero nang lingunin ko, may nakita akong bata sa may bakod. Maliit siya, nakadilaw na damit tapos basang-basa sa ulan. Hindi ko siya kilala. Pero parang may kakaiba sa kanyang muka. Para bang sobrang putla. At yung mga mata niya, walang ningning. Hindi ako makagalaw nun. Naramdaman ko yung lamig sa likod ko habang nakatingin siya sa akin. Tapos bigla na lang siyang umalis. Sinundan ko siya ng tingin. Hanggang sa makalimutan ko na lang kung bakit ko yun ginagawa. Para bang nawala ako saglit sa sarili ko nung oras na yon. Kinabukasan ay narinig ko ang kwentuhan ng mga kapitbahay. May nakita daw na bata sa loob ng bahay ampunan kahit sarado na yon ng ilang taon. Si Aling Rosita daw ang nakakita. Sabi niya, hindi daw yun isa sa mga dating ampon. Wala sa mga record ang mukha nito. At ang pinaka nakakatakot pa, bumubulong raw ito ng mga pangalan ng mga tao na malapit nang mamatay. Nung marinig ko yun, naalala ko yung bata sa bakod. Lalo na yung tingin niya sa akin at yung paraan ng paglalakad niya na parang hindi sumasayad sa lupa. Napaisip ako kung may narinig ba akong bulong mula sa kanya nung gabi na yon. Pero wala akong maalala. Parang wala. O baka hindi ko lang naiintindihan. Sa totoo lang, hindi ko rin naman alam kung iisa lang ba kami ng batang nakita ni Aling Rosita. Kaya hinayaan ko na lang din. 2 araw matapos yon, may namatay sa kabilang barangay. Isang batang lalaki. Sumunod ay isang matandang babae. Parehong nakalista raw sa mga pangalan na binanggit ng batang lalaki na yon. Ayon yon kay Aling Rosita. Nakakapangilabot, diba? Kaya hanggang ngayon, iniisip ko kung intentional ba na nagpakita sa akin yung bata na yon. O baka nagkataon lang. Pero tuwing undas, kapag dumadaan ako sa tapat ng bahay ampunan na yon, parang may naririnig akong mga yabag sa likod ko.
kapag lumilingon naman ako, wala naman akong nakikitang tao. Siguro mas mabuti na nga lang na wag ko nang malaman kung sino talaga siya o kung bakit niya tinititigan ng mga tao bago sila mamatay. Basta hindi niya ako nagambala hanggang sa tumanda ako, ay siguro labas na ako sa mga nangyayaring kababalaghan na yon. Isa po ako sa mga batang nakatira sa bahay ampunan at gusto ko ring ibahagi sa inyo ang naranasan kong kakaiba sa orphanage noong bata pa ako. Yung tipong hanggang ngayon kapag naaalala ko yun, naninikip pa rin ang dibdib ko. So eto na nga po. Doon ako lumaki sa tawagin na lang nating Bahay San Rafael. Isa po yung orphanage sa malayong bundok dito sa bayan namin. Wala masyadong bisita doon kasi malayo nga sa bayan at madilim din ang daan. Hindi pa kasi nalalagyan ng streetlights ang mga kalsada doon dati. Isang gabi, may dumating na babae doon. Sobrang ganda po niya na para siyang isang anghel. Mahaba ang buhok niya at maputi ang balat. Nakasilip ako doon, kaya narinig kong gusto niya raw mag-ampon ng bata. Siyempre tuwang-tuwa yung mga madre, kasi bihira lang ang may mag-ampon sa amin. Pero hindi lang ako ang nakapansin na may kakaiba sa babae na yon. Pati na rin pala yung mga kasama ko doon sa ampunan na yon, ang mga kapwa ko ulila. Dahil sa dayo lang din sa bayan namin ng babae, nag-alok ang mga madre na doon na muna siya magstay sa isang kwarto malapit sa amin habang hindi pa raw siya nakakapag-decide sa kung sino ang gusto niyang ampunin. Ayun nga, doon na namin talaga napansin yung sinasabi namin na kakaiba sa kanya. Una, hindi siya kumakain. Kahit anong ihanda sa hapag, nagpapasalamat lang siya. Pero tinatanggihan niya at nagdadahilan siya na busog pa raw siya kasi may mga dala naman daw siyang pagkain na nakalagay sa bagahe niya. Pangalawa, yung anino niya, minsan napapansin namin na para itong may sariling buhay kasi hindi ito tumutugma sa kung ano yung galaw ng babaeng yun. Akala ko nga ay ako lang ang nakakaramdam nun, pero hindi lang pala ako. Hanggang sa ang pinakamalala nga ay yung nangyari kay Junjun. Si Junjun ang pinakamaliit sa amin at punong-puno siya ng kuryosidad. Isang gabi, sinundan niya yung babae pagkatapos nitong sabihin na magpapahinga na raw siya. Sabi rin kasi ni Junjun sa amin na malakas talaga ang kutob niya na may kakaiba nga roon sa babae na yon. Kaya gusto niyang malaman kung ano yon. Alam namin na may katigasan ng ulo ni Junjun, kaya hinayaan na lang namin. Wala naman kaming magagawa eh. Kahit pigilan namin siya, alam naming tutuloy pa rin siya. Hanggang sa nakarinig na lang kami ng mga sigaw. Agad kaming pumunta sa room na pinanggalingan ng sigaw. Malas lang din siguro daw namin noon, kasi yung mga madre daw, nasa chapel at nagdarasal. Nakita naming bumagsak si Junjun mula sa hagdan at nanginginig siya habang umiiyak. Nagmamadali kaming nilapitan siya. Tinanong sa kanya kung anong nangyari. Sabi niya, nakita niya raw yung babae na nakaupo sa sulok ng kwarto at may hawak raw itong pakete ng pulang likido. Nginangat-ngat raw ito ng babae. Tapos nung napansin niya si Junjun, ngumiti lang daw yung babae at sinabing nagugutom lang daw siya. Nataranta kaming lahat hanggang sa may iilan na nga sa amin na sinundo na yung mga madre sa chapel. Agad namang dumating na yung mga madre at nag-usisa sa kung anong nangyari. Doon ay ikinuwento ni Junjun yung mga nakita niya at kung paano rin siyang hinabol at aambahan sana ng babaeng yon. Buti na nga lang daw at maliksi at maliit siya.
Noong una ay nagalit ang mga madre kasi kung ano-ano raw ang pinagsasasabi ni Junjun. At hihingi sana sila ng paumanhin sa babae. Yun nga lang, nung puntahan na namin yung kwarto ng babae, ay wala na ito doon. Ang natira na lang ay ang amoy ng parang nabubulok na karne, lansa ng dugo at mga marka ng kuko sa sahig. Doon ay nagsimula ng magdasal ng malakas ang mga madre. Yung isa naman ay mahigpit na niyakap si Junjun. Humingi sila ng tawad dito dahil hindi nila ito pinaniwalaan sa unang sabi pa lang niya. Hindi na rin pinatagal pa at dinala si Junjun kaagad sa simbahan sa bayan. Pinadasalan siya doon. Naging okay naman po ang lahat pagkatapos doon. Hindi na rin nagpakita pa sa amin yung babae na yon. Hanggang sa yung iba nga po sa amin ay naampon na. Kabilang na rin ako, pati na rin po si Junjun. Hanggang ngayon ay kinikilabutan pa rin ako sa tuwing naaalala ko ang gabing yon. Nung college ako, nag-volunteer ako sa isang bahay ampunan sa Maynila para sa community service. Ang tawag sa bahay ampunan na yon ay Bahay Pag-asa. Pero para sa akin, mas angkop na tawagin itong Bahay Pangarap. Kasi puro mga batang walang mga magulang yung nandoon. Pero punong-puno sila ng pangarap sa buhay. Sa unang linggo ko doon, wala naman akong napansing kakaiba. Mga normal na bata naman sila. Kasi yung mga ginagawa nila, normal naman. Naglalaro, umiiyak, tapos minsan nag-aaway. Pero nung mga sumunod na araw, may napansin akong orasan sa hallway. Luma na yung itsura nun, at para itong galing pa sa panahon ng mga Kastila. Ang weird lang kasi, tuwing gabi, tumitigil yung orasan nun sa eksaktong 3:15 AM. Akala ko nung una sira lang. Pero napansin kong ganun yun araw-araw nung mga panahon na nandoon ako nag-i-stay. Pero pagsasapit na ang umaga, gumagana naman ito at bumabalik na sa normal. Pagkagising ko nun kinabukasan, nagulat ako nang may makita akong batang naglalakad sa hallway habang nakapikit ang mga mata. Hindi ko alam ang gagawin ko nun, pero buti na lang at meron pang isang staff na lumabas sa kwarto niya. Tinapik ang balikat ko. Sabi niya sa akin, normal na lang daw yon. Tapos saka siya naglakad papunta sa kusina habang humihikab pa. Hindi naman ako natakot kasi bata lang naman yon. Pero nung dumaan siya sa harap ko, kinilabutan ako at napaatras. Narinig ko kasi na paulit-ulit niyang sinasambit na may lalaki raw na walang muka. Napakunot ang noo ko nun. Agad akong dumiretso din sa kusina kung saan nandun yung staff. Naabutan ko siyang umiinom ng tubig. Sinubukan ko siyang tanungin kung may nangyari bang kakaiba sa bahay ampunan na yon. Kasi may kakaiba talaga akong kutob nun. Napatigil siya sa pag-inom. Tas sinabihan niya ako na bumalik na raw ako sa kwarto ko at matulog na. Para bang ayaw niyang pag-usapan namin yung kung anumang pangyayari yon. Sigurado ako kasi kita ko ang gulat sa mga mata niya nang bitawan ko ang tanong ko na yon. Dala nang hindi na rin ako makatulog ng sumunod na gabi, napagdesisyonan kong magbantay. Nagabang ako kahit hindi ko alam kung may mangyayari ba o wala. Sa totoo lang, wala naman akong nakitang kakaiba. Hanggang sa tumigil na naman nga yung orasan ng eksaktong 3:15 ng madaling araw. Biglang nanginig ang kamay ko noon nang may marinig akong yabag mula sa dulo ng hallway. Naramdaman ko rin na biglang lumabig ang hangin, pero tinatagan ko ang loob ko. Maya-maya lang din ay nakita ko ulit yung maliit na batang lalaki. Naglalakad ng tulog. Sa pagkakataong yun, naglakas loob akong hawakan siya.
Para pigilan siya. At gano'n na lang yung gulat ko nung lingunin niya ako. Nakakahiyaman pong sabihin pero nawalan ako ng malay dahil sa sobrang takot. Nagising na lang ako kinaumagahan na nasa kwarto na ako. Sabi ng staff na nakausap ko rin noong nakaraang gabi, natagpuan na lang daw ako sa hallway nung umaga na. Doon nagtanong na ulit ako kung ano ba talagang meron doon sa ampunan na yon. Hindi na siya nakaiwas. Sinabi niya na sa akin na noong 1960s daw, merong malaking sunog na naganap sa bahay ampunan na yon at 12 bata raw ang nasawi. At ang oras daw ng sunog na yon ay 3:15 AM. Kinabukasan din, nagpaalam na ako. Umalis na ako at ni minsan, hindi na ulit bumalik doon sa ampunan na yon. Kahit dalaw man lang, hindi ko na ginawa kasi natakot talaga ako. Isa pa, kahit yung staff hindi rin alam ang tungkol sa lalaking walang muka. Dahil ang pamilyar lang siya ay ang kwento tungkol sa mga nasawing bata. Noong bata pa ako, may isang kakaibang karanasan ako sa bahay ampunan na hindi ko talaga makakalimutan. Doon ako lumaki at doon ko rin nakilala ang manikang nagdulot ng takot sa aming buong tahanan. Isang araw, lumitaw sa playroom ang isang antigong manika. Mukha siyang Espanyol. Meron itong maputlang muka at malalim ang mga mata. Walang nakakaalam kung saan ito nanggaling o kung sino ang nagdala. Ang alam lang namin, simula nang dumating yung manika na yon, parang may ibang presensya nang sumama sa amin. Ang mga bata ay nagsimulang magkwento. Gumagalaw daw ang manikang mag-isa. Minsan, nakatingin ito sa kanila kahit wala namang gumagalaw sa kanya. May narinig pa daw ng mga bulong, mga pangalan ng mga patay. Ako, matapang ako nun. Ayokong maniwala sa mga kwentong yon. Kaya isang gabi, kinuha ko yung manika. Binuksan ko ang likod nito. Putyang ina, may laman pala ito. Ngipin at buhok ng tao. Nanginginig ang mga kamay ko nun. Bigla kong naramdaman ng isang malamig na kamay na kumapit sa balikat ko. Takot na takot ako nun. Naitapon ko yung manika sa basurahan. Pero kinabukasan, nandoon na ulit ito sa playroom. Buo at walang sira. At nang tignan ko ng mabuti, parang nagbago yung itsura nito. Kamukha na nito si Lito. Isa sa mga batang bigla na lang nawala sa room 13. Si Lito ay isa sa aming kasama. Isang gabi, bigla na lang siyang nawala. Walang bakas. Walang nakarinig ng sigaw man lang at walang nakakita kung saan siya pumunta. Hanggang sa naging kwentong kutsero na lang yung pagkawala niya. Pero nung magkamukha na sila ng manika, alam ko nang may nangyaring masama sa kanya. Nang gabing yon, may narinig akong katok sa pinto ng dorm. Akala ko yung tagabantay. Pero nang tignan ko sa baba ng pinto, nandoon yung manika. Nakatayo itong mag-isa. Hindi ako nakagalaw. Naramdaman ko na lang ang mainit na hininga sa batok ko. Parang may humihinga sa likod ko. Kinabukasan nun, wala na yung manika. Pero ang mga bata sa room 13 ay nagsimulang magkwento sa amin. Nakikita raw nila si Lito na naglalakad sa gabi. Nakakarinig din sila ng mga tawanan sa playroom kahit wala ng tao roon. Hanggang ngayon po, iniisip ko kung ano ba talaga yung manika na yon. Baka luma lang talaga siya at may nantrip lang sa amin
O baka talagang may sumanib dito. Hindi ko na po malalaman. Pero isa lang ang sigurado ko, na hindi ko na uulitin ang pagbubukas ng manika na hindi ko alam kung saan nanggaling.